Na hindi na pumupunta ang tatlo dito sa amin. Minsan tinanong nila ako. Ibit balikat lang ang sinagot ko sa kanila. Hindi na rin naman sila nag-usisa pagkatapos. Para malibang, lagi kong tinatawagan ng mga kaibigan ko. Lingid pala sa akin, pumunta si Lola Guado sa bahay ni na Kuya Nilo. Maliban kasi sa pagtatanim, isa rin manggagamot ang lola namin. May dinadaing kasi ang tatay ng pinsan ko, kaya nandun si Lola. Naitanong na rin niya sa binata kung bakit hindi sila dumadalaw sa bahay. Kahit na wala namang ibang pinagkakaabalahan. Walang nagawa si Kuya Nilo kundi sabihin ng ginawa ko. Kinakausap ko nga po yung dalawa na makipag-ayos na kay Carissa. Kaya lang, parehong mataas ang pride. Hayaan mo na lang muna sila. Hindi rin kasi natin sila masisisi dahil sa ginawa ni Carissa. Pakiramdam daw po kasi nung dalawa, ang baba ng tingin sa kanila ng pinsan namin. Kung ako ang nasa katayuan nila, ganun din ang mararamdaman ko, ha? Hindi naman po kasi magtatagal dito sa atin si Carissa. Sana pinagpasta na lang nila. Sabi nga ng Tio Manuel mo, may ugali daw talagang anak niya. At umaasa siya na sa pagbabakasyon nito dito, magbabago ang pinsan mo. Kung ayaw po ng dalawa, ako na lang ang dadalaw kay Carissa. Ako, salamat ha. Pakisabi kina Presi at Dana, ako lang humihingi ng paumanhin na inasal ni Carissa sa kanila. Uwi na po ba kayo? Oo, babalik na lang ulit ako bukas para tingnan ulit ang tatay mo. Sasamahan ko na po kayo. Hindi, huwag Danilo. Dadaan pa rin kasi ako kay Tia Pebo. No, nararamdaman ko presensya niya. Lola! Lola, kanina ko pa kayo gustong tawagin. Pero walang boses na lumalabas sa akin. May galawang buong katawan ko. Huwag ka na umiyak. Nandito na ang Lola. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako. Nandito po siya kanina. Maaari ng espiritu lang niyang pinaglakbay niya papunta rito. Tuso talagang mangkukulang. Hindi mo ako kakayanin, Malo! Kung ako sa'yo, bawiin mo ang orasyong ginawa mo. Oras na mahanap ko ang lunas. Ibabalik ko ito sa'yo. Binulong niya sa akin na pahihirapan niya ako. Hanggang sa ako na mismo ang humiling sa kamatayan ko. Hindi. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Pagtiwala ka lang sa akin ako. Opo, Lola. Huwag niyo po akong iiwan mag-isa. Nakasalubong ni Kuya Nilo si Lolo at nabanggit sa kanya ang nangyayari sa akin. Kinakitaan naman ng matinding pag-aalala ang pinsan ko. Hindi na muna niya tinapos ang pinagagawa sa kanya ng mga magulang. Agad na rin siyang pumunta sa bahay namin. Naabutan niyang natutulog ako. Hindi siya makapaniwalang sa sandaling panahon naging butot balat na lang ako. Namamagari ng tuhod ko at may malaking sugat. Tinatanggalan pa yung ni Lola ng mga uod na halos kasing laki ng butil ng bigas. Hindi niya matagalan na nakikita. Kaya lumabas muna siya sa kwarto ko. Naabutan niya si Lolo na gumagawa ng herbal sa kusina namin. Sana naman po gumaling na si Carissa. Mapapagaling siya ni Lola Guado mo, gaya ng ibang napagaling niya. Bakit po wala pang ginagawa si Lola? Matindi ang ginawang sumpa ni Malu. Gusto niyang subukan ng lola niyo. Hindi siya dapat magkamali dahil pwede yung ikapahamak ng pinsan mo. Ay, kawawa naman si Carissa. Dobling kamalasan ang dinanas niya sa pagpunta rito. Matapang si Carissa. Alam kong malalampasan niya ito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni na Lolo Delfin at Kuya Nilo, bigla akong nagising at nagsisigaw.